Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang Historic Science Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines kaugnay dyan sa pag-aangkin ng China sa bahagi po ng Batanes at makuha na natin ang reaksyon ng naturang tanggapan hinggil sa masalimuot na claim na yan ng China. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines sa mga nanonood at nakikinig ng Bombo Network News. Welcome to the program, Ginong Eufemio Agbayani. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program. Ay, good morning po. Ayun. Naririnig na po ako? Malinaw na po. Okay, Ayan. unang-una, nais Ay, po maraming naming salamat po. maitanong, ano yung naging reaksyon po ninyo bilang tugon doon sa claim ng China na bahagi raw pala ng kanilang orihinal na teritoryo ang Batanes. Gayong mula nung ipinanganak tayo hanggang sa panahong ito, alam natin ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas at probinsya ng ating bansa. Any comment to that, Ginoong Agbayani? Nabahala po tayo doon sa nabalitaan po natin na claim ng ilang scholars sa China na bahagi daw ng China or bahagi daw ng Taiwan ang Batanes. Precisely dahil sa binanggit nyo nga po na noon pa man, since 1783, part na ng Pilipinas ang Batanes. At even before that, wala namang evidence na sinakop yan o ah, nagkaroon ng presensya ng pamahalaang Chinese doon sa lugar na iyon. Nabahala din tayo because hindi ito ang unang pagkakataon na mayroong mga piling mamamayan mula sa China na nagsasabi na mayroong parte ng Pilipinas na very very obvious at non-disputed na inaangkin nila. Kung matatandaan natin last year, ang ginawa naman nila ay sabihin ang Palawan ay parte ng China, which is very absurd dahil integral part ng Pilipinas ang Palawan. Okay. Ah, para ho sa kabahatiran ng ating mga nanonood at nakikinig, ano yung kumbaga, isang bagsakan na lang, ano yung pinakamalinaw na katunayan na sa Pilipinas talagang Batanes at hindi kailanman parte ng China maliban dun sa mga nailahad na mga impormasyon na ating nababasa na karaniwan, Ginoong Agbayani? Ang pinakamalaking patunay na ang Batanes ay sa Pilipinas ay yung mga Ivatan dahil marami silang pagkakataon after 1783 nag-akla sila laban sa pamahalaang Espanyol pero pinili pa rin nila maging bahagi ng Pilipinas. Sabi nga po nung kanilang congressman doon no na ah, ang mga Ivatan ay Pilipino, ang Batanes ay sa Pilipinas at marami pong supporting na documents na magpapatunay na ang mga Ivatan has always chosen to be part of the Philippines. Dun po sa listahan ng mga delegado sa Malolos Congress, mayroon pong delegadong inihalal ng mga Ivatan para maging kanatawan nila. Mayroon din pong Jefatura Provincial noong panahon ng Revolusyon. So hindi lamang po ito yung mga Espanyol pumunta dyan tapos pinilit ang mga Ivatan na maging bahagi ng Pilipinas. Kusa din silang ah, pinili na maging bahagi ng Pilipinas noong panahon ng Himagsikan, noong panahon ng ah, World War II. Yung binabanggit din ng yung mga so-called scholars na ito na dapat binalik daw ng Japan sa China yung Batanes noong World War II. Paano iyon? Matagal nang ina-administer ng pamahalaang Amerikano ah, after the Treaty of Paris, after the fall of the First Republic, matagal na pinapamahalaan ng mga Amerikano yung Batanes naman. At nung World War II, nung nagtatag ang Japan dito ng Second Republic, parte din ang Batanes noon. So anong ibabalik ng Japan sa China? Sa Pilipinas sa Pilipinas na yan since 1783. Mm. Okay, eto pa ho ano ho ba ang requirements para sa pag-angkin ng isang bahagi o teritoryo sa mga proseso na umiiral batay sa kasaysayan na hawak ho natin? Ah, Maganda yung paliwanag ni Justice Carpio ho dito. Una, kapag ang isang lugar may mga tao, hahanapan natin sila ng patunay kung saan sila nag-ascribe ng allegiance. So sa Batanes, may kita naman natin ang kultura nila ay mas malapit sa kultura ng Luzon. Ah, Tinanggap nila, although with some resistance, sa pananakop ng mga Espanyol at hindi humiwalay.
ah, noong panahon na ng himagsikan, ng American period, ng Japanese occupation, hindi sila humiwalay, bagkus ay inaffirm nila ang pagiging parte ng Pilipinas. So sa ganitong principle, yung mga tao mismo doon sa lugar ang magdedesisyon kung saan nila gusto maging bahagi. Nangyari din yan sa Islas Palmas sa bandang south ng ating bansa, no, na kung tutuusin, napakalapit ito sa Pilipinas, pero dahil yung mga taga roon ay pumirma or nag-signify na sila ay gusto maging or tinatanggap nila pananakop ng mga Dutch sa kanilang lugar, naging part sila ng ah, Dutch East Indies na naging Indonesia. So pag may tao, tatanungin natin yung mga nandun kung sino gusto nilang maging bahagi. Pag walang tao, saka ngayon mag-ooperate yung mga international law patungkol doon sa sino ba ang unang nakakita, sino ang unang documented na nag-claim ng lugar na iyon, sino may pinakamalakas na claim, at yun naman ang nag-ooperate sa Bajo de Masinloc at saka sa Kalayaan Island Group, no? Na wala kasing permanent civilian population until very recently. Tayo yung unang naglagay dyan ng mga taong permanenteng nakatira sa Pag-asa Island in the 1970s nung binuo yung Kalayaan Municipality. So yun po, tanungin din natin yung mga taga roon saan nila gusto maging bahagi. At based on the evidence that we see, gusto ng mga Ivatan na maging Pilipino. At dahil dito ina-affirm nila na ang Batanes ay sa Pilipinas. Ayan. Okay. Sa ibang mga katanungan na Bombo Jaira Hangayo, aking pong katandem, please go ahead. Okay, sir, bukas, July 12, we will celebrate the 10th anniversary ng Arbitral Award. May naitayo na po bang monument o anumang physical symbol sa West Philippine Sea kaugnay ng makasaysayan nating tagumpay sa Permanent Court of Arbitration? In the longer scheme of things kasi 10 years is still short sa pananaw ng NHCP. But if the people of Kalayaan Island Group, or if the people of Bajo de Masinloc will request it, we will consider if we're going to put a historical marker or a monument. So ngayon po, nangunguna sa pagunita ng 10th anniversary ng ating Arbitral Tribunal Award ay ang Department of National Defense at ang Department of Foreign Affairs. And they're doing a very good job at promoting our rights in the West Philippine Sea, at nadagdagan pa nga trabaho nila pati at north of the Philippines. Kailangan na rin nating i-assert yung ating ownership, and the NHCP is very willing and able and ready to assist the rest of the government in informing our people about the historical basis of our rights in the West Philippine Sea. Sa katunayan nga po, ongoing po yung ating serye ng traveling exhibits para ipakita sa ating mga kababayan yung pamumuhay ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea, yung ating pag-asa sa gitna ng kalayaan. And we are very vocal also kapag mayroon po nagpapakalat ng fake news tungkol sa West Philippine Sea, ay sinusopla po natin ito. Okay, that's good. And now, bilang nasa hanay ng mga tagapagtaguyod ng kasaysayan, ano po yung nais ninyong maging laman naman ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa mga pulisiya ukol sa sarili nating kasaysayan, edukasyon, at mga kaakibat nitong paksa, sir? Maganda po yung binanggit or binabanggit po lagi nating Pangulo na he supports history. Gusto niya na maituro ito sa mga paaralan. So maganda po na mapaigting ito, na maituro ito sa lahat ng level ang ating edukasyon, kung kaya, mula kinder hanggang postgraduate studies, para po lagi at lagi tayong nare-refresh sa ating kasaysayan. And we would also like to see a greater financial and iba pang uri ng suporta sa ating history, heritage, and culture sector. Malaki na po ang nai-allocate na ating pambansang pamahalaan tungkol dyan. But of course, we could appreciate a lot more para po mas marami po tayo magawa sa larangan po ng pagpoprotect ng ating mga historic structures, sa pag-acquire at pag-preserve ng mga dokumento at larawang makasaysayan. And at iba pa pong mga gawain that will enable us to preserve our history for the future generations. Okay, thank you, sir. Bombo Danis? Okay. With that, maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan kahit weekend. Ginong Agbayani, thank you so much.
Maraming salamat din po at happy 10th anniversary ng arbitral ruling bukas. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nariyan ang atin pong nakapanayam. Live via Zoom si Ginong Eupemio Agbayani III, Historic Science Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines tungkol dun sa matatag na paninindigan ng ating bansa ukol sa pagiging bahagi ng ating nasyon nitong Batanes at pati na yung sa Arbitral Award na 10 taon na anibersaryo ho bukas mga kabombo at mga ka-Star Nation.